Part ba ng goal mo yung pagsama sa kanila? Then if not, then let go mo muna. Kumbaga, gawin mo muna yung dapat mong gawin bago mo pwedeng gawin yung gusto mo. Hindi pwedeng nauuna yung gusto mo bago yung dapat mong gagawin. Parang ito yung kwento. Bigyan ka ng isang kwento. May isang rabbit. Sabihin natin isang rabbit. Yung rabbit napilitan magtanim. Sabi na, ano bang, kamoting kahoy. Nagtanim siya ng kamoting kahoy. Tapos, nung nagtanim siya ng kamoting kahoy, yung lahat ng mga kasama niyang hayop, kinausap niya. Sabi niya, uy, okay lang ba na tulungan niyo ako magtanim ng kamoting kahoy? Kasi pagka, lulutuin natin, kakainin naman natin sabay-sabay. Walang tumulong. Di mag-isa lang siya nagtanim. Hanggang nung anihan na, kinausap niya ulit. Mag-aani na tayo ng kamoting kahoy, okay lang ba tulungan niyo? Walang tumutulong. Then, niluto niya. Gumawa siya ng cassava cake. Habang niluluto niya yung cassava cake, nung naluto na, di ang bango, amoy na amoy sa buong barangay nila. Tapos naamoy na ng lahat ng hayop, parang ang bango naman. Tapos, nung naluto niya, naglapitan. Yung mga ibang hayop, gustong humingi. Sabi nung bunny, sabi niya, ayoko. Sabi ko, hindi naman kayo tumulong. Ako yung nagtanim, ako yung nag-ani, ako nagluto. Hindi niyo ako tinulungan, ba't ko kayo bibigyan? Nagreklamo ngayon sa barangay itong mga hayop. So, at the store short, sabi ng mga hayop, nagreklamo sa kapitan. Yung kapitan, naggumawa ng desisyon. Sabi ng kapitan, okay, ikaw, Koneho, ang dami mo naman ang ginawa mo. Sobrang dami, hindi mo mauubos. Paghati-hatian yung lahat kasi, kumbaga, sayang kung sa'yo lang. Paghatian nyo lahat, huwag ka maging selfish. What the store short, nasunod siyempre yung kapitan. Kumain lahat. Yun ang una't huling may gumawa ng cassava cake sa buong barangay. Bakit? Kasi bakit mo re-rewardan yung hindi naghihirap? Parang ako, naging question ko yun na may mga ibang lumalapit din sa akin. Na biglang mangungutang, magpapakonsensya, mamamatay ng anak, bla bla bla, ganito. Ako isang point ko, inayos ko ng sobra buhay ko. Kaya ako inabot to. Ikaw, kung hindi mo inayos ang buhay mo at kung magulang at gigigipit ka, kasalanan mo yan. Bakit ako idadamay mo? Diba? Inayos ko ng sobra buhay ko. Gaano karaming tinanggihan kong gimmick ng barkada ko. Gaano karaming beses ako nagtitipid kahit gustong kumain, hindi ako kumakain ng maayos. Gaano karaming puyat, pagod ang ginawa ko para kitain ko ngayon kinikita ko. Bakit kita bibigyan? Eh kung ikaw nung nagising mo, baka inom ka ng inom, waldas ka nung saan, bakit ako ang magsasakripisyo ng pagkakamali mo? Kaya walang masamang tumulong sa gusto mong tulong na masaya ka pa rin. Pero the moment tumutulong ka pa at naaapektuhan ka na, huwag mo nang ituloy. Mali na. The moment I do something, I always give it all. Never ako nagkakaroon ng reservation. Why? Correct practice makes perfect, wrong practice makes perfect. What you practice constantly, automatic, yun ang magiging ikaw. Kaya the moment ako nagaganito, wala akong ibang iisipin. Ito yung craft ko, ito trabaho ko, ito gagawin mo. Then after, saan na mag-spawn ka? Problema sa atin, masyado mong iniisip yung future, yung past. Humahataw ka, iniisip mo yung tumatawag sa yung magulang mo. Humahataw ka, iniisip mo yung problema mo. Kalimutan mo, pag humahataw ka, ang trabaho mo lang, pa-joinin ang prospect mo. Wala kang ibang iisipin. Kung hindi, yung prospect mo dapat mag-join. Didikit ka lang kung saan mo gusto yung taong yon. Pag empleyado ka, sumusugal ka sa boss mo. Pag networker ka, sumusugal ka sa company. Lahat naman may sugal eh. Now, isasama ko siya. Papapresent ko lahat hanggang makopya niya ako. Ang maganda doon, nalileverage ako. Bakit? Siya papipresentin ko ng papipresentin. Ako yung quality control, i-check ko pa paano siya mag-present, paano siya mag-invite, anong dapat improve. Pag nakita ko ng magaling siya, saan ko papatry na pasuluhin. Then, a-update ako, kumusta, anong nangyari sa'yo, hanggang may mapajoin. Yun ang tinatawag na focus. Hindi ibig sabihin nag-networking ka at wala kang ibang kumpanya, focus ka. Hindi ibig sabihin na wala kang trabaho at nag-i-aim global ka lang, focus ka. Hindi totoo yan. Ang sinasabing focus, wala kang ibang anything na iniisip. Yung craft mo, yun lang ginagawa mo, yun lang iniisip mo, yun ang pinofocus mo. Yun. Doon magmamanifest yan lahat. Ang sobra. Kayo, inuulit-ulit nyo malang ba pangarap nyo? Or baka nasasagot nyo lang pag tinatanong kayo? Di ba sa pangit nga ang term, dapat pinagnanasaan mo ng sobra ang pangarap mo. Naaamoy mo, nakikita mo, naririnig mo. Natatouch mo siya mismo. Yun ang pangarap. But kadalasan sa inyo, pag tinanong, saka ka palang sasagot. Or worse, anong pangarap mo? Ano po, upline, saka ka palang mag-iisip. Paano magmamanifest? Ikaw mismo hindi mo alam yung gusto mo.
Kaya you need to be very clear sa gusto niyo. Kasi 100% ibibigay. Kahit naman nangyayari sa inyo, ginusto niyo yan eh. Imposibleng hindi. Pansinin mo, alalahanin mo, maraming beses mo na yung sinabi. Siya, nag-work. Maraming beses na niya nasabi habang nahihirapan siya sa networking. Bumalik na lang kayo sa trabaho. Nag-manifest. Kaya mas masanay na kayo na i-push yung sarili nyo sa kaya nyo pang gawin. Kasi ang dami naman talaga nating kayang gawin. Sabi ko nga noon pa may mayaman na. Ibig sabihin, there's already a science pa paano kayo maman. Nagkaroon na ng Bluetooth, nagkaroon na ng Wi-Fi, nagkaroon na ng drone. Ang dami ng changes ngayon. Nagtataka ka pa ba kung yayaman ka? Na kung iisipin, ang art ng pagyaman, obsolete na dapat siya kasi nung unang panahon pa siya. Anong pinagtataka nyo kung yayaman kayo o hindi? Nagkakataon lang, ang problema sa atin, lagi kong sinasabi, gusto mo na yung problema mo or yung goals mo ang mag-adjust sa'yo. Mali. Ikaw ang mag-adjust sa goal mo para makuha mo. Walang muscle na tumubo, na umiyak, yung nagbubuhat. Kaya hindi ako naniniwala sa mga nagsasabi na, hindi ko naman ito gusto ko. Hindi, yan ang gusto. Subliminally, subconsciously, yan ang constant mong sinasabi ng paulit-ulit, kaya siya nagmamanifest. Kaya you need to be very careful sa madalas mong sabihin, madalas mong pakinggan, that will be the law of resonance. Yun ang laging mangyayari sa'yo. Kaya you need to control. Kung nagko-control tayo, ang bahay natin, ayaw natin ng basura, ang bibig natin ayaw kumain ng basura, then bakit mo hinayaan mag-isip ka at tapunan ka ng basura? What is your inner world will be your always outer world. You will always get what you deserve and what you want. Period. Lahat ng solusyon sa problema nyo